topic po natin ngayon ay the virtue of disobedience. Pwede po ba nating sabihin? The virtue of disobedience. Just in case po na medyo naghang kayo or kaya po parang confused po kayo sa title po natin. Kasi ano daw? Ibig po sabihin yan, ang magandang katangian ng pagsuway. Magandang katangian ba ang sumuway? So mamaya po, later, titingnan po natin, explain ko po sa inyo, ano po ang may kinalaman po dito. Kasi nga po, ang series po natin ngayon ay The Great Reversal. Ang text po natin ay nasa Exodus 1:15 to 21. Exodus 1:15 to 21. Ready na po kayo, church? Exodus 1:15 to 21, sabi po dito, Then the king of Egypt said to the Hebrew midwives, one of whom was named Shipra and the other Puah, when you serve as midwife to the Hebrew women and see them on the birth stool, if it is a son, you shall kill him. But if it is a daughter, she shall live. But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but let the male children live. So the king of Egypt called the midwives and said to them, Why have you done this? And let the male children live. The midwives said to Pharaoh, Because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are vigorous and give birth before the midwife comes to them. So God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very strong. And because the midwives feared God, He gave them families. Then Pharaoh commanded all his people, Every son that is born to the Hebrews you shall cast into the Nile, but you shall let every daughter live. May the Lord add blessing upon the reading of His word. Sabi ko po sa inyo, babalikan po natin. Bakit ganun po yung title natin? Mukhang baligtad kasi hindi po yan ang normal. Ang hina-highlight po natin ay obedience. Pero sabi natin, the virtue of disobedience. Tingnan po muna natin, what is a virtue? Pag sinabi po nating virtue, ang ibig pong sabihin yan, a commendable quality or trait. Commendable quality or trait. So, pag virtue, ang ibig sabihin niyan, yung kapuri-puring katangian ng isang tao. Normally po, yung mga tao, wala naman pong 100% na masama. May mga tao po tayong tinitingnan na may mga traits sila, may mga quality ng buhay sila na hinahangaan din po natin. So, na-admire po natin sila doon sa ganitong area ng buhay po nila. Kung sila po ay mabait, sila po ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. So, yung po mga trait po na yan, kapuri-puri po yan, at tinuturing po natin yan na virtue. Ang ibig pong sabihin yan, commendable quality or trait, yan po ay merit. Ang pangalawa po mga kapatid, conformity to the standard of right. Conformity to the standard of right. Ano naman po ang ibig pong sabihin yan? Pamumuhay po ng tama. Kasi po alam naman po natin, hindi po natin kailangan to be in the church. O kaya po sabihin po natin masyado or extremely godly para po natin makita yung standard, tapos malaman po natin yung mga tamang bagay. Kahit po mga kapatid, hindi po Christian, alam na rin naman po natin ano po yung mga bagay na tama. So pamumuhay po ng tama. Ibig sabihin, umaayon po tayo doon po sa mga bagay na maganda. Yung po mga tamang bagay, umaayon po tayo dyan. Yun po, nagko-conform. Yan din po ang pinamumuhay po natin, and that is morality. Lastly, ito po yung pangkaraniwang alam po natin when it comes to virtue. Moral excellence. Sabihin nga po natin, moral excellence. Sabihin yung pinaka-best inilalabas po natin, ito po yung virtue. So, pagka po iyan, ang titingnan po natin mga kapatid, lalabas po talaga, lulutang, na ang obedience, yun po talaga ang virtue. Obedience is a virtue.
Sa Bible, pag binuksan po natin, Bible po natin, makikita po ninyo, marami pong utos si Lord po dyan ng tungkol po sa obedience. Sabi, children, obey your what? Parents. Talagang tinuturuan po talaga tayo sa Bible na sumunod, hindi po mag-disobey. So, sundin po natin ang atin pong mga magulang, yung pong mga anak na narito, no? Sumunod lang po tayo sa mga magulang. Makita po natin yan sa Ephesians. Tinuturuan po din tayong sumunod sa government. Tayo po ay magpasakop, magpasubmit, sumunod po sa governing bodies o sa atin pong gobyerno. Tayo po ay tinuturuan din sa mga servants to obey their masters. Kaya po yung mga boss natin sa opisina, sinusunod po natin yan eh. Tama po ba? Yan. Matapos pag-usapan ng mga empleyado, susundin mo rin naman habang kinakatay-katay natin at sa panahon ng break, pinag-uusapan din yung mga masusungit po na boss at walang consideration na mga HR. Yan. So, dyan po natin nakikita na masunurin pa rin naman, no, na pag-uusapan lang, kakanunan lang po ng exchange ng mga nararamdaman. Tinuturuan din po tayo to obey to authorities. Dapat po sumusunod din po tayo sa mga authorities. Yan. Yung mga namamahala, nagpapasako po tayo dyan. So, whenever the word obey comes up, pag nakita po natin yung salitang obey, it is in reference with God. Utos po ng Panginoon, kalooban po ng Panginoon. So the moment na nakita po ninyo sa Bible, obey your parents, obey the government, obey the authorities, yan, obey your masters. Every time na ma-encounter po ninyo yan, nagka-come up po yung mga salita po na yan, utos po na yan, it is in reference with God. Dahil ang Panginoon po ang may sabi. Okay? So, tinuturo po ng Panginoon, tayo po ay sumunod. Pero tingnan po natin, ito, the virtue of disobedience. Bakit po naging virtue ang disobedience? The virtue of obedience ends when the morality no longer stands. Iyon po yun. Ulitin ko, bakit na-highlight po ang disobedience? Because the virtue of obedience ends when the morality no longer stands. Pagka mali na po ang inuutos, when you are commanded to do wrong, disobedience becomes a virtue. Hello mga kapatid. Nagets na po ba natin? Kuhanan natin. Kanina sabi natin, yung obedience talaga, yun ang alam natin eh. No? Pagsunod, yan talaga inuutos sa Bible. Pero sabi natin, the virtue of obedience ends. Nagtatapos na po siya. Pagka po ang morality or kaya po yung sinasabi po natin mga bagay na tama no longer stands. Wala na po doon. So, pwede pong mangyari na mag-disobey. When we are commanded to do wrong, biro po ninyo, mali na yung pinapagawa eh. Kung mali na yung pinapagawa, disobedience becomes a virtue. So, it is exactly the situation of, na-encounter nating mga midwives, sila Shipra at sila Puwa na nandito po sa istorya, exactly yun po mismo ang kanila pong kalagayan. So, pag-aralan po natin yung text po natin sa umaga pong ito. Yan. Meron pong command, yung pong Pharaoh. Alam po ninyo, malaki po ang influence talaga ni Joseph. Ang laki po ng kanya pong impluensya sa Egypt. Kaya lang, dumating din po yung panahon na wala na po sila. Tapos, dinisregard na po siya noong present na Pharaoh, noong king. Yan. Wala na po siyang ka-impluensya. Dahil po dito, yung po mga kababayan niya, wala na po nagmamalasakit. At napansin po noong pong Pharaoh na sobra ang pagdami po nila. Parang mas marami pa po sila sa mga Ehipsyo, yung po mga Hebrew people po na ito. No? Kaya po nag-isip po siya ng mga kaparaanan
para po sila ay hindi masyadong dumami. Ito po yung command, the command. Makikita po natin sa Exodus 1:15 to 16. Then the king of Egypt said to the Hebrew midwives, one of whom was named Shipra and the other Puah, when you serve as midwife to the Hebrew women and see them on the birth stool, if it is a son, kung ito po ay lalaki, patayin nyo, you shall kill him. But if it is a daughter, she shall live. Pagka babae, hayaan nyo lang na sila ay mabuhay. Pero pag lalaki, hayaan nyo na, patayin ninyo, pisilin sa ilong. Ayan. Wag nang hayaan pang mabuhay. Ito nga po kasi yung problema ng Pero. Ang isip po niya, parang threat, ito pong mga Israelita sa kanya. Biro po ninyo, kung ganito po karami at mas marami pa po sa kanila, ang takot po niya, baka po ito ay makipag-alayan sa mga foreign nations, talo ka agad sila. Kasi foreign nations plus yung pong mga Israelita na nasa loob ng Ehipto, tapos ay nagkampi, matatalo po sila. Kaya po, alam po ninyo, ang first plan, ang kauna-unahang inisip niya na paraan para hindi mag-multiply, pinahirapan po niya yung mga lalaki. In-engage po niya sa hard labor. Pinag-overtime, talagang sobrang pagod, triple or 4 times yung pagod ngayon ng mga Israelita sa kanila pong pagsiserve doon po sa Egypt. Iniisip po ng Pero, pag uwi nito ng bahay, wala na silang lakas. Ibig sabihin, hindi, alam niyo na ibig ko sabihin, hindi na po sila magkakaroon ng intimate na relasyon doon sa kanilang wife. Hindi na sila makikipagsiping. Yun ang isipan Hindi na magkakaanak, hindi na magmumultiply. Kasi nga, mga pagod sila. Pinagtrabaho buong maghapon. Pero mukhang hindi nag-work. Kasi pag uwi, grabe, nag-cobra, naglipobitan. Uminom ng energy drink, malakas pa rin. Kaya po, nanganganak pa rin yung mga misis po nila. Kaya pa rin nila. Okay? So, yun po ang nangyari. Nagmumultiply pa rin sila, patuloy pa rin ang pagdami. Actually, ito pong binabanggit po natin, ito po yung pangalawang plano. Kinausap po yung mga midwives, at least nagbanggit po ng dalawa, si Puah at si Shipra. Malamang ito po yung pinaka-head ng mga midwives, yung pong hilot, nagpapaanak. Sila po yung nagpuputol ng pusod, sila po yung nagpapaligo, yan. At tinitingnan na maibalot po sa lampin, okay, sa damit, para po bago iwan po nila, okay na po yung bata. At pinagbilinan nga po sila, na sila po ay titingnan nilang mabuti. Malamang kasi pagluwal ng sanggol, pagluwal pa lang, alam na po nila yon, kung babae o lalaki. Bago pa maputulan ng pusod, alam na nila. So, kailangan pisilin ang ilong, yan. At wag na pong hayaan na mabuhay yung pong mga lalaki. So, ito pong si Shipra at si Puah, hindi naman po natin masabi. Kasi ang sabi po dito, Hebrew midwives. Pero sa Jewish Study Bible, hindi po talaga alam kung sila ba ay Hebrew talaga o sila po ay Egyptian. Kasi ang interpretation po ng iba ay midwives to the Hebrews. Yan. So, yun po. Kaya hindi natin masabi sila ba talaga ay mga Hebrew midwives o sila ba ay Egyptian talaga. Pero marami pong nagsasabi na possible mga Egyptian itong mga midwives na to. Kasi kung may pagkakatiwalaan po yung hari, sino pagkakatiwalaan mo? Biro mo yung kababayan ng mga Hebrew women, sila din yung uutusan mo para kumitil sa buhay ng mga sanggol na lalaki na isisilang. Malamang nasa kampo ng mga Ehipto o ng Ehipsyo, yung pong uutusan
para makita po ng king yung loyalty po nila. So, yan po yung kalagayan po mga kapatid na makikita po natin. So, nasa difficult situation, ito po mga midwives po na ito, kung sila po ay susunod do sa kanilang boss o do sa kanilang ruler ng lupain na ito na merong authority over them. So sa atin po mga kapatid, di ba, may mga ganyan din po, may mga bagay na inuutos po sa atin, yung atin pong mga boss, may mga inuutos din po, kung minsan yung mga tao, ma-impluwensya, na alam po natin mali naman po talaga. Before na umalis po sila Kuya Jerry, hindi ko pa naipagpaalam kay Kuya Jerry, pero meron po siyang mga kwento sa akin before. Alam po ninyo si Kuya Jerry na atin pong one of our elders before, na ngayon po nasa US na, siya po ang chairman po ngayon ng Grace Alone Church, IRM Church sa California. Si Kuya Jerry bago po siya umalis, nag-work po yan sa iba't ibang company. Nakakahanga naman po yung tao na yan. Magaling po kasing accountant. Meron po siyang mga sign-in bonus kaagad. Biro po ninyo, nagpirma pa lang ng kontrata, pumirma pa lang na tinatanggap niya yung offer, may sweldo na kaagad. At siyempre, natutuwa po ako kasi nalilibre po niya akong kumain sa labas pagka nakapirma-pirma siya. Pero meron po siyang isang napirmahan, ang laki po ng ibinigay po sa kanya, hindi ko na po sasabihin. Pero few months after, meron po mga pinadodoktor po sa kanya na mga hindi tamang gawin, ibig sabihin para lumiit ang babayaran, etc., para lumiit ang tax. So mga ganun po yan karamihan naman may mga gumagawa niyan. Alam naman po natin dito sa atin sa Pilipinas. Kaya sabi po sa akin ni Kuya Jerry, Pastor, siguro ilang buwan lang ako dito, lilipat din ako. And then dumating pa po sa isipan niya, sabi niya, Pastor, gusto ko maging professor. Sabi ko, dami namang gusto ni Kuya Jerry. Gusto ko maging professor sa school. Gusto niya magturo ng accountancy, pero hindi yung knowledge lang sa accountancy, kundi sabi niya, gusto kong maturuan yung mga future accountants na pwede sila magkaroon ng integrity. Huwag mandaya. So yung po mga ganon mga kapatid, meron kang boss pero may papagawa sa iyo, meron po ba tayong integrity para po mag-say no sa mga bagay po na yan? Ang pangalawa po natin mga kapatid ay the choice. Meron command, pero meron din pong pagpili na dapat gawin po yung mga midwives po na ito. Verse 17, but the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but let the male children live. Sabi po doon sa verse, ito pong mga midwives na ito, itong mga hilot na ito, sila po ay may takot sa Diyos at hindi po nila ginawa kung ano po ang sinasabi po ng King of Egypt, kung ano ang iniutos at hinayaan po nila na mabuhay yung pong mga batang lalaki na ipinanganak. Alam po ninyo, pag sinabi po nating fear God sa Wikipedia, ang ibig po sabihin ng fear God ay the idea of living in respect, awe, and submission to a deity. So yan pong ibig sabihin, pag sinabing fear God, merong matinding respeto, namumuhay tayo na may matinding paggalang, may takot talaga sa Diyos, may paghanga sa Panginoon, merong submission sa Kanyang pagka-Diyos. Yan ang ibig sabihin. Serious reverence, paggalang po sa Panginoon. So the choice they made was to disobey the Pharaoh's command. Hindi po nila sinunod yung hari in reverence for God. So ibig sabihin pala, pag mas pinipili nating sumunod, minsan sa tao, na contrary sa utos ng Diyos, mas natakot pa tayo doon sa tao
kaysa po sa Diyos. Mas natakot pa tayo doon sa authority or doon sa boss kaysa po sa ating Panginoon. So, in the case of Purah and Shiphrah, the choice they made was to disobey Pharaoh's command in reverence to God. Matindi ang respeto, matindi ang paggalang, matindi ang takot nila sa Panginoon, who is the life giver. Siya po ang nagbibigay ng buhay. So, naniniwala po itong midwives po na ito na ang buhay ay napaka-precious. Ito po ay biyaya ng Panginoon. Kaya no po sila to kill the babies. Hindi po nila hahayaan po ito na mangyari. Okay? So, nakakatakot din, ano? Nakakatakot din ang sumuway. Tama po ba? Nasa isang company tayo, okay, may mga magulang tayo na superior sa atin. Yan, pag ginawa mo to, hindi ka na makakabalik sa aming tahanan. Yan. So marami pong threat minsan tayong tinatanggap. Pero kumusta po tayo dito mga kapatid? Kanino tayo takot? Sa Diyos po ba? Or doon sa mga authority sa buhay natin na iniisip natin, nakakatakot din. Pero dapat mas malamang ang takot natin sa Diyos. Hindi takot na maparusahan ng Lord, pero yung fear na sinasabi natin, reverence, paggalang po sa Panginoon. Ang next natin, the confrontation. Of course, hindi sila sumunod. Mas pinili nila na hindi sumunod. So, ano ang sasabihin ng hari? Malamang naman, minomonitor ng hari yung outcome, kung ano ang nangyayari, if it is working or not. Pero mukhang nakita ng hari, mukhang hindi naman nagwo-work yung aking pinapagawa dito sa mga nurses na to kasi tuloy pa rin ang pagdami ng mga tao, ng mga sanggol. In Exodus 1:18-19, makikita natin yung confrontation. So the king of Egypt called the midwives and said to them, "Why have you done this?" Yan. Ano daw? Bakit kayo nag-disobey? Yan ang sinasabi natin, the virtue of disobedience. Pinatawag sila ng hari. Nasubukan nyo na po ba na mapatawag po kayo? Yung mapatawag po kayo dati ng principal, iba po yun. O nakakatakot po yun. Tapos one-on-one, napatawag kayo ng inyong advisor. Or kaya, napatawag kayo ng boss, nakakailang late ka na kasi. Yan. So, nag-iisip ka, ano ang sasabihin sa iyo. So, may confrontation po na ganito. And the midwife said to Pharaoh, "Because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are vigorous and give birth before the midwives comes to them." Ano po ang sabi po dito mga kapatid? Ang katwiran po ni Shiphrah at ni Purah, sabi niya, ang lalakas po ng mga Hebrew women. Hindi pa po kami dumadating, nakapanganak na sila. Parang pag sumakit ang tiyan, konting kembot lang. Grabe, wala nang acting, wala nang drama na ang sakit ng tiyan ko. Tapos mga 8 hours sumasakit ang tiyan, di ba? Ako po nakasaksi ng mga ganyan na po sa mga delivery room, mga ganyan, na balik-balik, pinaglalakad para bumababa yung baby. Sa kanila, sabi niya, wala na silang arte-arte. Konting kembot lang, yun talagang mga baby, sila na lang yung sumasalo. Nakapanganak na. Pero nag-iisip tayo, ganun po ba talaga yung story or parang justification ng mga midwives na pinagbilinan ng hari para hindi sila mapagalitan? So malamang, pwede rin, no? Yung iba sinasabi, talagang nagbabagal sila, yon, may tardiness. Para nga naman, pag dumating doon, ang katwiran nila, pagdating nila doon, hindi po nilinaw nung story kung sila po ay nagtahi-tahi ng salita para lang makalusot. Or talagang tumutulong naman talaga sila, no? Nabuhayin yung mga bata at sinuway po talaga nila yung Pharaoh.
Nevertheless, pwede po nating sabihin na hindi man sila nagpunta kaagad o tinulungan po nila, nahandon pa rin, hindi po nila ginawa yung sinasabi ng hari. Instead, dahil po sa takot sa Diyos, hinayaan po nila maging buhay yung mga baby boy na ipinapanganak. So hindi po nila hinayaan po itong mamatay. Obviously, no-observe po yan ng hari. So kung na-exterminate yung mga sanggol na ipapanganak. So wala po ulit nangyari. Kaya actually meron po pangatlong plan. Doon sa pangatlong plan, doon po na-involve si Moses. Dahil nung ipanganak po si Moses, sabi kasi lahat na ipapanganak itapon sa Nile River. Si Moses nung ipanganak, inilagay po sa basket, yan. Tapos po pinaanod po sa ilog. So yun po yung pangatlong naging plano. So ito na po yung confrontation. Wala naman pong ginawa po sa kanila yung hari. Pwede din naman po silang ipapatay dahil sa kanilang pagsuway. Hindi po napakalinaw ng kanila pong justification. Pero tingnan po natin mga kapatid, yung compensation, yung reward po nila, matapos po nilang gawin yung pagsuway. Kaya isipin natin, virtue ba talaga yung disobedience? Yung pagsuway ba ay nagiging magandang katangian? Ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Makikita po natin in this story na dahil tama po yung kanila pong ginawa, mukhang ito po ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Kasi nandito po yung reward, nandito po yung compensation. Exodus 1:20-22. So God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very strong. And because the midwives feared God, He gave them families. Then Pharaoh commanded all his people, every son that is born to the Hebrews, you shall cast into the Nile, but you shall let every daughter live. Ganun pa rin po, no? Very consistent siya. Gusto niya napatayin ang mga batang ipapanganak. Yung mga babae lang ang ititira. So iba naman pong method, iba naman pong plan, itatapon na po sa ilog yung mga bata para tuluyan pong mamatay. Hindi na po yung mga midwives ang inutusan, kundi po yung kanya na po mga tauhan. Balikan po natin yung istorya ng mga midwives. Yung mga midwives dito, makikita po natin, dahil natakot po sila sa Panginoon, God dealt well with the midwives. And God gave them families. Malamang, yung po palang mga midwives po dito, wala po silang family, wala po silang mga asawa. Yan. Focus lang po sila sa pagpapaanak ng mga nagbuntis. Pero wala po silang mga asawa. Pero dahil ang God na please sa kanilang ginawa, binigyan sila ng Panginoon ng pamilya. Okay, nagkaroon po sila ng asawa, nagkaroon ng mga anak. So, yun po ang reward po sa kanila ng Panginoon. So, makikita po natin mga kapatid, ito po yung istorya, the command, the choice, ano pa po? The confrontation, the compensation. So, makikita po natin yung stages na kung saan ang God ay kumikilos at gumagawa hanggang sa makaranas po sila ng reward mula po sa Diyos. So, why compensate? Bakit mo i-reward itong mga taong ito? Ano po ba ang kanila pong ginawa? So, meron po silang reward because they did the right thing even when they were told to do what was wrong. They did the right thing even though they were told to do wrong. Minsan parang alam niyo na yun, mag-give in ka na din kasi ito ang inuutos no? Ito ang utos sa iyo, gawin mo na lang, ihingi mo na lang ng tawad. Sabi ng iba, magko-confess na lang ako after, at least ginawa ko yung dapat na gawin na inuutos sa akin. Pero sila po nanindigan, meron po silang integrity.
Kanina nga sabi natin, kasi may takot po sila sa Panginoon. Ang number 2, they feared God, okay? Even in, it seemed they had everything to lose. Mas sinunod po nila ang Panginoon. Mas natakot po sila sa Panginoon. Mukhang marami din po ang mawawala sa kanila. Even their own life. Pwede po silang patayin. Pero kahit po ano ang maging kapalit, mahalaga po sa kanila, masunod po ang Panginoon. May takot po sila sa Diyos. Number 3, they love the right people, or they love people even more they love themselves. Mas mahal po nila ang tao kaysa, kumbaga, kanila pong sarili. Okay, yun po yung nagmamatter po dito ng malaki. Pagmamahal po sa atin pong kapwa. Hindi po nila kayang gawin, patayin yung mga sanggol. Hindi lang pumatay ng sanggol, yung kanilang pagmamahal at awa do sa magulang. Dahil lang po sa pagsunod po nila sa maling inuutos po sa kanila ng hari. So, balikan po natin mga kapatid, the virtue of disobedience. May mga panahon po talaga na magdi-disobey po tayo. Minsan po, ang una po nating dapat i-disobey yung sarili natin. Yung pong attraction po natin, yung inuutos po sa atin ng ating flesh. Kauna-unahan na po nating i-disobey po ito eh. Yung batak po ng world sa atin. Yan po yung mga kauna-unahan po nating dapat mag-decide po tayo, mamili po tayo. Sino ba ang susundin po natin? Yung ating mga sarili, yung pita ng laman, yan. Yung lust of the flesh, yung pride of life. Ito ba yung isasatisfy natin? O dahil sa takot po natin sa Diyos, mas susundin po natin siya at magdi-disobey po tayo sa batak ng atin pong mga laman. Minsan po, may mga pagkakataon din sa ginagalawan po nating area ng atin pong buhay, may mga pressure din po sa atin. Iba't ibang pressure. Pwedeng sa work related, pwedeng sa opisina, pwede pong sa business. Halo-halo na po mga kapatid. May mga pressure po sa atin. Pero mas mahalaga pong mag-disobey sa tao kung meron po tayong takot sa Panginoon. Kung mali po, no? Kung mali po ang inuutos po sa atin. So, maganda pong pag-isipan, mag-reflect po tayo sa bagay po na to. The greatest reward, sa Panginoon po yan. Kamisan kaya lang po tayo sumusuway, ang iniisip po natin, ito nagpapasweldo sa akin, dito ako makakatanggap ng reward, yan. Kasi magulang ko to, yan. So, yung mga ganyan pong consideration, yan po ang dahilan. Kaya mas una po natin sila, of course, susundin. Pero may times po talaga na dapat manindigan, meron tayong integrity, tumayo tayo sa morality, tumayo po tayo sa tamang dapat nating tayuan, and God will reward you. Ayan, ikinocompensate ng Lord yung paninindigan na ating ginawa. Tayo po mga kapatid ay tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na itinuro po ninyo sa amin. A great reversal. Nakikita po talaga naming virtue ay obedience. Pero pag nakataya na po, Panginoon, ang inyong kalooban, mahalaga din po na mag-disobey po kami. At bigyan po namin kayo ng kaluguran, kayo po, Panginoon, ang ma-please. Dahil po kami ay mga anak po ninyo na may takot po, Panginoon, sa inyo. Lord, tulungan niyo po na talaga ma-uphold yung pong morality, yung po, Panginoong magagandang trait, character, Panginoon, good standard bilang mga Kristiyano. Patuloy po namin mapanghawakan po ito. Although ang mundo po ay pa-deteriorate na po talaga, marami na pong changes, marami na pong nababago, marami na pong nakikita po kami na mukhang hindi magsasucceed kung wala pong compromise.
Pero kami po na mga anak po ninyo, base po sa inyong mga salita, mahalaga pa rin po ang manindigan po, Panginoon, to what is truth, to what is moral, to what is right. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.